Magandang gabi po. Nasa ospital ngayon ang veteranang aktres na si Amalia Fuentes. Binugbog umano siya ng nangungupahan sa kanyang bahay. Nasinita daw niya dahil sa tumalbog na tseke. Nasapak daw si Amalia, samantalang ang anak niyang kasama niya ay muntik daw mabaril. Pero ayon sa tauhan ng nangungupahan, si Amalia ang unang nagbanta at nanakit. Nakatutok si Susan Enriquez. Live mula sa St. Luke's Medical Center sa lungsod ng Quezon. Susan. Mike, matapos ng nangaring rambulan o bugbogang kagabi kung saan nagtamo ng mga galos at sugat sa katawan ng aktres na si Amalia Fuentes, lalo na yung sinasabing malalim na sugat sa kanyang likod, bunsod ng isang matulis na bagay, nagpa siya ang aktres na manatili na muna sa ospital. Isa-isang pinakita ni Amalia Fuentes ang tinamo niyang sugat sa katawan matapos umano siyang bugbugin ng nangungupahan sa kanyang bahay sa New Manila, Quezon City. Ayon kay Amalia, nangyari ang umano'y pambubugbog nang puntahan niya ang mga tenant na sina Peter Tan Licop at asawa nitong si Rosemary dahil tumalbog daw ang checking ibinayad nito na nagkakahalaga ng 25,000 pesos. Nagkaroon daw ng mainit na sagutan hanggang sa mauwi sa sakitan. I went to the bank, picked up the check na bouncing check again, and we were just going to hang it nga anywhere but strong rain. Dumating sila. Pagdating ba naman yung Rosemary Licop, for no reason, I'm just there in the car, she started clapping. Para bang nanunuya. And then, she called me pa magnanakaw. Ang malalim na sugat daw sa kanyang likod, bunsod umano ng pagtusok ng matulis na bagay na di umano'y payong, daing pa ni Amalia. He swung at my son, but my son was able to, alam mo yon, bata yon, gumanon siya, yung bang lumayo siya, no? So, ang ginawa ko, darling, pumagit na ako para to stop more violence. Doon ko naramdaman yung sharp object. Maging ang anak na si Jeric Stevens na kasama niya kagabi nang mangyari ang insidente, may mga galos din sa katawan. Nagpambuno daw kasi sila ni Tan Licop matapos itong sapakin ang kanyang ina. Si Peter Tan Licop, he first swung at me. And then Mama got in the middle, she swung at Mama. When I saw him swung, nag-blackout na ako. It took him down. Pero ang higit daw nilang ipinag-alala kagabi ay nang mahawakan ng isa umunong tauhan ni Tan Licop ang baril. Yung diver nila na Dindo, we don't know his last name yet but we'll find out, picked up the gun, cocked it, and pulled the trigger. Buti na lang, hindi siya marunong bumaril. He cocked it with the safety on. Hindi talaga yun puputok. Sinisika pa ng GMA News na makuhanan ng pahayag ang mag-asawang Licop. Pero sa panayam ng GMA News sa isa nilang kasambahay, giniit nitong bago mangyari ang sakitan, si Amalia umano ang nanghaharas sa pamilya Licop. Balak ng aktres na si Amalia Fuentes na ipagharap ng reklamong frustrated murder ang mag-asawa, pero umalis na raw ito sa kanilang inuupahang tahanan sa New Manila, Quezon City na pag-aari naman ng aktres. Mike? Susan, may balita pa tayo dyan sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City kung ano ang pinsala o ano ang sitwasyon ng kalusugan ni Amalia Fuentes, Susan? Well, sa ngayon, Mike, ang dinadaing na lang naman talaga nitong si Amalia ay yung malalim na sugat daw sa kanyang likod, bunsod nga nitong pagkakatusok ng isang matulis na bagay na ayon sa anak, payong daw, ano? Pero wala pa namang sinasabi itong si Amalia at na merong masamang findings doon sa mga tinamo niyang pinsala o sugat, bunsod nga ng nangyaring insidente kagabi. Kaya nga nagpa siya sila na manatili na lang muna dito para may ilalim sa mga karagdagang pagsusuri at lab test para malaman kung may masamang dinulot ang nangyaring insidente kagabi. Mike? May impormasyon na ba tayo kung hanggang kailan siya mananatili dyan sa ospital, Susan? Kanina, nung nakausap ko si Amalia, sinabi niya na baka bukas ay makalabas na sila dahil gusto lamang niya na matiyak na maayos na talaga yung kanyang kalagayan, pati na yung kanyang anak. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez.